At ngayon sa ating mga pangunahing balita po muna, isang bagong bagyo ang pumasok nga sa Philippine Area Responsibility at inaasahan pong maghahatid ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa. Huling namataan ng bagyong Marce, 975 kilometers silangan po ng Kabisayaan. Ito'y kumikilos sa pakanluran, hilagang kanluran at may lakas po ng hangin aabot sa 65 kilometers per hour at bugsong hanggang 80 kilometers per hour. Magpapaulan po ang trough o extension ng bagyo sa Eastern Visayas, Bicol Region, Aurora, Quezon at maging sa Cagayan Valley. Makakaranas din po ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Manakanaka at silang bahagi po ng bansa dahil po naman sa localized thunderstorm. Ginugunita po ngayong araw ang National Day of Mourning bilang paggunita sa mahigit 100 namatay dahil pa rin sa paghagupit ng bagyong Christine. Alinsunod sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos, ilalagay sa half-mast ang lahat ng watawat sa mga tanggapan ng pamahalaan at maging sa mga pampublikong lugar. Bilang pakikiisa sa mga kaanak at mahal sa buhay ng mga kapatid nating nasawi dahil pa rin sa bagyo. Umapela din ang palasyo sa publiko na mag-alay ng dasal para sa mga biktima ng bagyo. Umakit po naman sa higit na 2 milyong pamilya ang apektado pong matapos ang pananalasa ng bagyong Christine at Leon sa bansa. Sa tala po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa higit na 8.5 milyong individual ang apektado ng magkakasunod pong bagyo. Sa bilang na yan, higit pong 700,000 ang inilikas. Nasa 150 na rin ang patay habang 134 ang sugatan at 20 ang nawawala. Pumalo na rin po sa 5.5 billion pesos ang naiwang pinsala sa agrikultura. Habang higit na 7 bilyong piso naman ang nasirang mga infrastruktura. Nanindigan pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang nangyaring extrajudicial killing sa kanyang panahong o sa kanyang war on drugs. Ang paliwanag ng dating Pangulo, aminado siyang maraming nasawi sa kasagsagan ng Oplan Tokhang. Pero iginit din niya na hindi naman sila pinatay kung hindi nanlaban sa mga operatiba. Matatanda ang inamin mismo ni Duterte sa pagdinig sa Senado na siya mismo ang nag-utos sa mga pulis na hikayatin ang mga suspect sa droga na lumaban para mapatay ang mga ito. Samantala, sinasabing prioridad naman sa pagbabalik sesyon ng Kamara simula ngayong araw ang pagpasa sa proposed budget para nga sa susunod na taon. Higit sa 6.352 trillion piso ang panukalang pondo sa 2025. Ayon sa liderato po ng Kamara, target nilang ratipikahan kaagad ang budget bago ang Christmas break sa December 20. Kaya umaasa ho sila sa Senado na ipapasa ng mataas na kapulungan ang proposed budget para maripaso na kaagad ng bicameral committee ho na naman at agad na maratipikahan ng Kongreso.